Si Yoki ang pinakamalakas na demonyo sa Demon Kingdom, nakatakdang patayin ang Hero Party at tiyakin ang tagumpay ng Demon King. Ngunit may isang problema lang, may gusto siya sa isa sa mga miyembro ng Hero Party. Sa wakas ay nakarating na ang Hero Party sa labas ng Demon Castle, at natapos na nila ang lahat ng side quest, kaya sigurado silang malakas na sila para manalo. Gayunpaman, pagpasok nila sa kastilyo, nakasalubong nila ang isang mababang antas na general ng demonyo, si Yoki, at lubos siyang nagwagi laban sa kanila. Gaano man karaming malalakas na atake ang gamitin nila, nagagawa pa rin ni Yoki na daijin sila, na kalaunan ay nagiging walang malay ang lahat ng bayani. Ngunit sa halip na tapusin sila, sinimulan niyang gamutin ang kanilang mga sugat dahil hindi niya gugustuhing mamatay sila dahil sa kanya. Pero doon niya napansin na ang support mage ng Hero Party ay talagang cute. Gumugugol siya ng buong 10 minuto sa pagtitig lang sa kanya, pero pagkatapos ay lumabas ang mga nasasakupan niya, at sa tingin nila ay medyo kakaiba na nakatayo lang siya sa ibabaw ng walang malay na babae ng matagal. Tinanong nila siya kung tatapusin na niya ang mga bayani para makapagpatuloy na sila sa kanilang araw, pero sinabi ni Yoki na hindi siya gustong pumatay ng sinuman. Sa halip, sinabi niya sa kanyang mga nasasakupan na ihatid ang mga bayani sa isang kalapit na nayon bago sila magising, kaya nagsimula silang lahat na hilahin ang mga bangkay palayo, at nadismaya si Yoki dahil napalampas niya ang kanyang pagkakataon na magpaputok. Isang buwan na ang lumipas, nagbibigay ng ulat si Yoki sa Demon Lord, at tila, 13 beses pang sinubukan ng mga bayani na pasukin ang lugar sa nakaraang buwan, at sa bawat pagkakataon, pinatutumba sila ni Yoki at iniwan sa isang ligtas na lugar. Pinupuri siya ng Demon Lord dahil madali niyang natapos ang mga nanghihimasok, ngunit tinanong niya kung bakit hindi pinapatay ni Yoki ang mga ito. Nag-imbento ng dahilan si Yoki at sinabing napakahina ng mga bayani kaya hindi niya naisip na sulit pang patayin ang mga ito, pero sa totoo lang, ayaw lang niyang pumatay ng tao. Sinabi sa kanya ng Demon Lord na kung hindi niya gustong patayin ang mga ito, kailangan niyang ipagawa ito sa kanyang mga tauhan. Ngunit alam na alam ni Yoki na walang pagkakataon ang kanyang mga tauhan na talunin ang mga bayaning iyon, at kahit na magawa nila, hindi niya gustong mamatay ang cute na batang babae. Kaya sinabi niya sa Demon Lord na siya mismo ang baalang mag-asikaso sa mga bayani sa susunod. Natuwa ang Demon Lord nang marinig niya iyon, kaya pinawalan niya si Yoki, ngunit habang naglalakad pabalik sa kanyang silid, nagsimula siyang magtanong sa sarili kung ano ang dapat niyang gawin. Kung susubukan niyang iligtas ang mga bayani sa susunod, magdudulot ito ng maraming problema, pero kung hahayaan niyang labanan nila ang ibang mga demonyo, mawawasak ang kastilyo. Maaaring mukhang mahina ang mga bayaning iyon kumpara sa kanya, pero dahil lang iyon sa hindi kapani-pani walang lakas ni Yoki. Kaya kung sakaling makalampas sila sa kanya, tiyak na walang kahirap-hirap nilang matatalo ang Demon Lord. Hindi naman siya masyadong magmamalasakit kung matatalo ang Demon Lord, pero ayaw niyang masaktan ang pari, kaya nag-isip siya ng plano. Sa susunod na pagtatangka ng mga bayani na sakupin ang Demon Castle, muli silang lubos na pinagharian ni Yoki, ngunit sa pagkakataong ito, sa halip na patumbahin silang lahat, pinayagan niya silang makabangon at inalok sila ng pagpipilian. Sabi niya, dapat malinaw na sa kanila ngayon na wala silang pag-asang makalagpas sa kanya, pero handa siyang gumawa ng exception ngayon. Sabi niya papayagan niya silang dumaan, pero sa kondisyon lang na iwan nila rito ang pari kasama niya. Agad na tumanggi si Yuga dahil hindi niya kailanman iiwan ang isang kasama, ngunit lumapit sa kanya ang salamangkero at sinabing malamang natanggapin niya ang alok dahil baka ito na lang ang kanilang tanging pagkakataon upang talunin ang Demon Lord. Bukod pa riyan, napakaraming pagkakataon si Yoki para patayin sila sa nakaraang buwan, pero sa bawat pagkakataon, ligtas at maayos lang niya silang binababa, kaya malamang na okay lang si Cecilia. Gayunpaman, hindi iniisip ni Yuga na tama na iwan ang kanyang kasama sa kamay ng kaaway, ngunit sinabi ni Cecilia sa kanya na magpatuloy nang wala siya dahil magiging maayos naman siya mag-isa. Dahil nagpupumilit si Cecilia, lahat ng iba ay pumayag sa kasunduan ni Yoki at nagpatuloy, iniwan sina Cecilia at Yoki na mag-isa sa silid. Ngayong wala na ang iba, hinarap ni Cecilia si Yoki at tinanong kung ano ang balak niyang gawin sa kanya, ngunit sa kanyang lubos na pagkabigla, sinabi nito na umibig siya sa kanya sa unang tingin at hiniling na maging kasintahan niya. Sa lahat ng bagay na inakala ni Cecilia na mangyayari,
Hindi niya inaasahang makatanggap ng pagtatapat mula sa isang general ng demonyo, at hindi niya alam kung paano siya dapat tumugon doon, kaya magalang na lang siyang tumanggi. Wasak ang puso ni Yoki at nagkulong sa isang bola sa sahig upang hintayin ang kamatayan dahil wala nang halaga sa kanya ang anuman. Medyo masama ang pakiramdam ni Cecilia, kaya tinanong niya si Yoki kung okay lang siya, pero napagtanto niya na baka lahat ng ito ay isang paraan para mapababa ang kanyang pagbabantay, kaya itinaas niya ang kanyang cetro at itinuro kay Yoki. Pero nakakagulat, hindi man lang nagreaksyon si Yoki at nanatili lang nakaupo doon. Tinanong niya ito kung bakit hindi siya lumalaban, kaya sumagot si Yoki at sinabing walang saysay. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang pagtatapat ng kanyang nararamdaman sa kanya, at dahil tinanggihan siya nito, handa siyang mamatay sa kaalamang sinubukan niya ang kanyang makakaya. Akala pa rin ni Cecilia sinusubukan siyang lokohin, pero sinabi ni Yoki sa kanya na talagang pagod na siya sa ganitong pamumuhay. Bilang isang general ng demonyo, napipilitan siyang bantayan ang silid na ito ng tuluyan, at ang tanging oras na pinapayagan siyang lumabas ay para umatake sa mga nayon ng tao, at hindi niya gustong gawin ang ganitong bagay. Maaaring demonyo na siya ngayon, pero dahil lang iyon sa muli siyang ipinanganak sa mundong ito, kaya sa loob, tao pa rin siya sa puso. Kung ganoon, tinanong ni Cecilia kung bakit niya piniling paglengkuran ang Demon Lord, dahil sigurado siyang sa lakas niya ay kaya niyang patayin ito kung gusto niya. Sinabi ni Yoki na pinag-isipan niya ito, ngunit napagtanto niya na kung papatayin niya ang Demon Lord, siya mismo ang automatikong magiging bagong Demon Lord, at mas masama yun para sa kanya, kaya pinili na lang niyang mamuhay bilang isang mababang antas na gwardya upang maiwasan ang pinsala hanggat maaari. Ang kanyang buhay ay puno ng kalungkutan at hindi matiis, ngunit nagbago ang lahat nang makita niya ang mukha ni Cecilia. Maaaring isang buwan lang niya nakilala ito, at oo, karamihan sa panahong iyon ay ginugol niya sa pagpapatamba sa kanya, pero iyon ang pinakamagandang buwan ng buong buhay niya bilang isang demonyo, kaya ngayon natapos na, wala na siyang pakialam kung ano ang mangyari. Sinabi ni Cecilia sa kanya na tumigil sa pagsasalita ng ganoon, dahil kung tunay siyang tao sa loob, gaya ng sinasabi niya, hindi pa huli ang lahat para mamuhay siya ng may kabuluhan. Ilang araw pagkatapos, matapos matagumpay na talunin ng Hero Party ang Demon Lord, bumalik sila sa kabisera kung saan nagpasalamat ang hari sa kanilang magiting na pagsisikap. Ipinahayag niya na ang susunod na 3 araw ay lalaan sa pagdiriwang ng mga nagawa ng Hero Party, ngunit sa parehong oras, sa labas ng lungsod, kara-rating lang si Yoki at naghahanda ng simulan ang kanyang buhay bilang tao. Binigyan siya ni Cecilia ng direksyon kung paano makarating dito, kaya ang kailangan na lang niyang gawin ngayon ay magpanggap na tao at makakapagpalipas siya ng oras kasama niya. Pero una, kailangan niyang tanggalin ang sungay niya, at siguradong masakit yon. Habang nagaganap ang parada para sa mga bayani, nagtungo si Yoki sa Adventurers Guild at humiling na magparehistro. Inis ang lalaki sa counter kay Yoki, pero hindi dahil hindi niya siya gusto, kundi dahil tamad siya at gusto niyang matapos ang araw nang walang ginagawa. Dahil gusto ni Yoki na magparehistro, kumuha siya ng form sa pagpaparehistro at ibinigay ito sa kanya upang punan. Pagkatapos punan ni Yoki ang form, ipoproseso ito ni Clayman at gagawa ng guild card para sa kanya. Ipinaliwanag niya na kailangang magsimula si Yoki sa F-rank, pero maaari siyang umakyat sa S sa pamamagitan ng pagkumpleto ng mga quest at pagpapataas ng kanyang reputasyon. Kapag nakumpirma ni Yoki na naiintindihan niya ang mga patakaran, ibibigay na sana ni Clayman ang kanyang guild card, pero bago niya gawin iyon, sinabi niya kay Yoki na napakahirap muling mag-issue ng mga card na ito, kaya mas mabuting huwag niya itong mawala. Partikular, sa loob ng susunod na 3 araw dahil si Clayman lang ang may shift hanggang matapos ang Hero Festival, at hindi niya gustong harapin ang lahat ng abalang administratibo. Nangako si Yoki na mag-iingat, kaya kinuha niya ang kanyang card at umalis para tapusin ang ilang misyon, at sa pagtatapos ng araw, kumita siya ng malaking halaga. Hindi pa niya nakikilala si Cecilia, pero ang plano niya ay magtrabaho muna bilang adventurer at maging sapat ang tagumpay para maging karapat-dapat kay Cecilia, at pagkatapos gawin ang lahat ng iyon, kapag nagtapat ulit siya sa dalaga, siguradong tatanggapin nito ang kanyang pagmamahal. Sa mga susunod na araw, regular na nagpapakita si Yoki sa guild para tanggapin ang pinakamaraming quest na kaya niya, at nagsisimula na siyang makakuha ng kaunting atensyon dahil nagugulat ang mga tao sa bilis ng pag-akyat niya sa ranggo.
Ngayon, kukuha siya ng 5 bagong quest, kaya diretso siyang naglakad papunta sa mesa ni Clayman at hiniling sa kanya na ay proseso ang mga ito para sa kanya. Pero galit si Clay dahil hindi niya maintindihan kung bakit patuloy na nagdadala si Yoki ng napakaraming trabaho sa kanya gayong may isa pang receptionist sa kabilang dako. Sinabi ni Yoki kay Clay na nagiging malapit lang siya sa kanya, lalo na dahil nakakagulat siyang bilis sa pagproseso ng lahat ng mga form ng quest na dinadala niya. Pero speaking of which, nagtataka na si Clay kung sino talaga si Yoki, dahil imposibleng isang ordinaryong baguhan ang makapagtaas ng ranggo mula F hanggang D sa loob lang ng isang linggo. Medyo nag-aalala si Yoki dahil hindi niya naamalayan na baka mapahamak siya sa sobrang pagtatrabaho, pero walang balak si Clay na imbestigahan siya. Masyadong maraming trabaho iyon, at hindi naman krimen ang mabilis na pag-akyat sa ranggo, kaya walang dahilan para magkaproblema si Yoki dahil doon. Naluwagan ang pakiramdam ni Yoki nang marinig iyon, ngunit bago pa man matapos ni Clay na ay proseso ang mga quest, lumapit si Cecilia at hiniling kay Yoki na kanselahin ang kanyang mga quest para sa araw. Nasa sabik siyang makita ulit siya, pero mukhang may seryosong pag-uusapan kaya pinakiusapan niya si Yoki na pumunta sa bahay niya para silang dalawa ay makapag-usap. Agad-agad pumayag si Yoki, at nang sa wakas ay makarating sila, dinala siya ni Cecilia sa loob at naghanda ng isang tasa ng tsaa para sa kanya. Humihingi siya ng paumanhin dahil hindi niya siya nagawang makipagkita ng mas maaga, pero sinabi ni Yoki na hindi na kailangang humingi ng paumanhin dahil hindi rin naman siya gaanong nagsumikap na makipagkita sa kanya. Sa pagbanggit dyan, tinanong niya ito kung paano niya nalaman na nasa guild siya ngayon, kaya ipinaliwanag nito na halos lahat ay nag-uusap tungkol sa kanya kamakailan. Halos hindi pa naririnig na may baguhan na umakyat sa ranggo ng kasing bilis niya, kaya natural lang na magsimulang mag-usap ang mga tao tungkol dito, at nang marinig ni Cecilia ang mga chismis, alam niyang si Yoki ang may gawa nito. Na nagdadala sa kanya sa paksa na gusto niyang talakayin sa kanya. Sinabi niya kay Yoki na gusto niyang tumigil ito sa pagiging adventurer, at nagulat ito nang marinig ito dahil walang katuturan, pero sigurado siyang may dahilan, kaya humiling siya kay Cecilia na ipaliwanag kung bakit. Sinabi ni Cecilia sa kanya na maaaring natalo na ang Demon Lord, pero hindi naman ibig sabihin na nawala na lahat ng banta sa mundo, at nag-aalala siya na magsisimulang mag-away ang iba't ibang bansa na nagtutulungan para maipakita ang kanilang kahijitan sa isa't isa. May mga palatandaan na ito dahil hindi mabilang na bansa ang sumubok na ipadala ang kanilang mga prinsesa sa bayani upang magtatag ng politikal na kasal para magamit siya bilang tao-tauhan kapag dumating ang panahon ng digmaan. Lahat ng bansa ay abala sa paghahanap ng malalakas na kaalyado na gagamitin, at dahil sa galing ni Yoki sa guild, hindi magtatagal bago mapansin ng mga bansa at subukang kunin siya para sa digmaan. Alinman doon, o tatatakan nila siya bilang kaaway, at masisira ang kanyang bagong buhay bilang tao. Kaya naman gusto ni Cecilia na tumigil siya sa pagiging adventurer, at naiintindihan ni Yoki kung bakit siya nag-aalala, pero may mga bayarin siyang kailangang bayaran, at ang pagiging adventurer lang ang tanging paraan para kumita siya. Naiintindihan ni Cecilia iyon, kaya naman sinabi niyang handa siyang personal na kumuha sa kanya, subalit, wala siyang sapat na pera para bayaran si Yoki ng halagang katumbas ng kanyang lakas, kaya naman, upang punan ang kakulangan, nag-alok siyang gawin ang anumang gusto niya dahil hindi niya kayang ipahintulot na gamitin siya ng bansa bilang tauhan sa digmaan. Sinabi ni Yoki sa kanya na tumigil sa pagyuko, dahil walang anumang bansa ang maaaring gawin para kumbonsihin siya na sumali sa isang digmaan, lalo na sa isang labanan. Sa huli, si Cecilia lang ang taong handa siyang pakasalan. Naluwagan ang pakiramdam ni Cecilia nang marinig na hindi magpapatinag si Yoki, at kung sigurado siyang hindi siya malilinlang ng anumang takana. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na malaya siyang magpatuloy sa paglalakbay kung gusto niya, bagaman dapat pa rin siyang maging tahimik. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto, at nagkataong ito ay ang ina ni Cecilia, at narito siya dahil interesado siyang makilala ang kaibigang dinala ng kanyang anak sa bahay. Tinanong niya si Yoki kung sinabi na ni Cecilia sa kanya ang tungkol sa buhay pag-ibig nito, at pagkabanggit pa lang niya nito, nahihiya na si Cecilia, pero tuloy pa rin ang kanyang ina. Maraming nag-propose kay Cecilia kamakailan, pero lahat ng ito ay tinanggihan niya. Kaya naman, tinanong ng kanyang ina si Yoki kung gusto niyang pakasalan si Cecilia.
Talagang gusto ni Yuki pakasalan si Cecilia, pero sinabi niyang hindi niya magagawa yon sa ngayon, dahil sa tingin niya ay hindi pa siya sapat, kaya kapag nagkaroon na siya ng matatag na buhay, aamin ulit siya sa kanya at siya na ang magdedesisyon kung gusto niya siyang pakasalan o hindi. Gusto ng nanay ni Cecilia ang sagot ni Yuki, dahil kung sinabi niyang oo, hindi pa rin niya siya papayagan na pakasalan ang anak niya, pero ang sagot niya ay nagpakita ng pagiging mature, kaya sinabi niya sa kanya na malugod siyang tinatanggap sa bahay na ito anumang oras. Makalipas ang ilang sandali, nakita namin si Yuki sa kalagitnaan ng isa sa kanyang mga pakikipagsapalaran bilang bayani, at kahit nakaraniwang tumatagal ng isang buong linggo para matapos ang ganitong bagay, nagawa niya ito sa loob lamang ng isang araw. Gayunpaman, habang paalis na siya pauwi, bigla siyang inatake. Tatlong hindi kilalang salarin ang naglunsad ng sabay-sabay na pag-atake laban sa kanya, at sinubukan ni Yuki na ipagtanggol ang sarili, ngunit napagtanto niya na pamilyar ang mga taong ito. Sila ang kanyang mga nasasakupan noong nagtatrabaho pa siya sa Demon Castle, at hindi niya gustong labanan sila, kaya nag-timeout siya at inihayag ang kanyang tunay na pagkatao. Talagang masaya silang lahat na makitang buhay pa si Yuki, pero galit din si Duke dahil halos iniwan sila ni Yuki noong umatake ang Hero Party, dahil wala siya doon para alagaan sila tulad ng dati. Nakarating sila sa trono ng Demon Lord at natalo siya. Parang sinadya ni Yuki na palampasin ang mga bayani ng walang laban, at bukod pa doon, mukha na siyang tao ngayon sa hindi malamang dahilan. Sinabi ni Yuki sa kanilang lahat na kalmahan ang kanilang sarili dahil may napakagandang dahilan siya sa ginawa niya, kaya naghintay ang tatlo para marinig kung ano ang sasabihin niya dahil alam nilang mahalaga ito. Ngunit nang sabihin ni Yuki na ang tanging dahilan kung bakit niya ginawa ang lahat ng ito ay dahil may gusto siya sa pari ng Hero Party, hindi nila maintindihan ito. Sinabi ni Yuki sa kanila na mula ngayon, plano niyang mamuhay bilang tao, kaya hindi na nila kailangang isipin siya bilang kanilang kapitan at malaya na silang gawin ang gusto nila. Gayunpaman, sinabi nilang lahat sa kanya na hindi nila gusto. Mas gusto nilang tumambay kay Yuki, at bukod pa roon, gusto talaga nilang makilala ang babaeng nagnakaw ng puso niya. Sinabi ni Yuki sa kanila na walang paraan na mangyari iyon dahil kung may makakita sa kanila, magdudulot ito ng malawakang takot sa lungsod. Sabi nilang lahat hindi naman problema yon, dahil mate at tago lang nila ang kanilang mga katangian ng demonyo katulad ng ginawa ni Yuki, at dahil sa sobrang pagpupumilit nila, pumayag siyang payagan silang sumama, pero binabalaan niya sila na hindi kasing dali nang iniisip nila ang pagiging katulad ng mga tao. Mamaya ng araw na iyon, dinala ni Yuki ang kanyang mga tauhan para makilala si Cecilia pagkatapos mag-disguise, ngunit mas marahas ito kaysa sa inaasahan nila, lalo na para kay Happiness, dahil kailangang bunutin ni Yuki ang mga balahibo nito isa-isa. Umupo silang lahat para magkape ng magkasama, at sinabi ni Cecilia na natutuwa siyang makilala sila, pero kahit alam niyang mga demonyo ang mga ito, hindi naman sila mukhang ganoon. Ipinaliwanag ni Duke na ginawa nilang lahat ang kanilang makakaya para magmukhang tao hanggat maaari, at sa kanyang kaso, dahil siya ay isang dulahan, pinagsama ni Yuki ang kanyang ulo sa kanyang baluti para hindi ito gamulong. Mukhang magkasundo talaga si Duke at Cecilia, pero medyo nagseselos si Yuki dahil hindi naman ganito karami magsalita si Duke kapag kasama niya, pero biglang, ngayong nasa harap na siya ng cute na babae, walang tigil ang pag-uusap niya. Ipinaliwanag ni Duke na hindi lang talaga siya masyadong nagsasalita noon dahil galit na galit siya kay Yuki. Si Yuki ay kilala sa pagiging ganap na nakakulong sa Demon Castle, at kahit nasigawan siya ng kanyang nakatataas na lumabas at pumatay ng ilang tao tulad ng isang marangal na general ng demonyo, si Yuki ay nagbabantalang na bubugbugin siya hanggang sa sumuko na lang ito at iniwan siya. Gayunpaman, hindi matagalan ni Duke ang ganitong walang pakundangang pag-uugali mula sa isang general ng demonyo, kaya isang araw, bigla siyang pumasok sa kwarto ni Yuki upang turuan ito ng leksyon. Akala niya madaling turuan ng leksyon ang isang taunang nakakulong sa bahay, pero nagkamali siya, at sinimulang bugbugin siya ni Yuki. Pagkatapos noon, naging isa siya sa mga tauhan ni Yuki, at nagtanim ng sama ng loob si Molly sa pagkakatalo niya sa kanya ng ilang sandali. Sa kalaunan, nalampasan niya ito at tinanggap si Yuki bilang kanyang pinuno. Sigurado siyang ganoon din ang nangyari kay Happiness at Shake, pero kung pag-uusapan ang dalawang iyon, wala siyang ideya kung saan sila tumakbo.
Talagang masama kung may ibang makakaalam ng tunay nilang pagkatao maliban kay Cecilia, kaya pumasok sila sa loob para hanapin sila, at nagkataon na nakita nila ang ina ni Cecilia sa hardin na natutulog si Shake sa kandanggan nito. Napansin sila ni Aquarian na papalapit at tinanong kung alam ba nila kung sino ang batang ito, kaya ipinaliwanag nila sa kanya na si Shake ay isa sa mga kaibigan ni Yoki. Humihingi ng paumanhin si Yoki para sa anumang abala na maaaring idinulot ni Shake, ngunit sinabi ni Aqua sa kanya na hindi na kailangang humingi ng paumanhin dahil gusto niyang gumugol ng oras kasama ang mga bata. Nakita niya si Shake na naglalaro sa hardin, kaya sa halip na mag-alala sa mga walang kabuluhang detalye tulad ng kung paano siya nakapasok dito, nagpasya siyang sumali sa kanya at naglaro silang dalawa ng tag hanggang sa mapagod si Shake at makatulog. Dahil alam na kung nasaan si Shake, tinanong ni Yoki si Aqua kung nakita niya kanina ang isang batang babae kasama si Shake, at kinumpirma niya ito, pero sinabi niyang dinala siya ng punong katulong kanina, kaya malamang nasa loob siya ngayon. Mukhang problema ang naghihintay na mangyari, kaya nagmadaling pumasok si Yoki at ang iba para hanapin siya, ngunit nagulat sila nang makita nilang sinasanay si Happiness sa tamang asal ng Perfect Maid. Kapag nakita na ni Sofia ang grupo, ipinaliwanag niya sa kanila na katatapos lang niya sa pagsasanay sa bagong katulong, ngunit sinabi sa kanya ni Cecilia na hindi katulong si Happiness, isa siya sa mga kaibigan ni Yoki. Tinanong ni Sofia si Happiness kung totoo ito, at kinumpirma niya ito, kaya humingi ng paumanhin si Sofia sa nagkamali at sinabing maaari siyang umalis kung gusto niya. Sinabi ni Yoki kay Happiness na magpalit na ng damit, pero nagulat siya nang sabihin nito na ayaw niya. Mas masaya pala ang pagiging katulong kaysa sa inaasahan niya, kaya gusto niyang magsimulang magtrabaho dito, at walang pagtutol si Sofia, kaya opisyal ng katulong si Happiness. Sa pagtatapos ng araw, naghanda silang lahat para umalis at binati si Happiness ng swerte sa unang araw niya bilang katulong. Pero bago pa makaalis si Yoki, hinayla siya ni Aqua sa tabi at binanggit na hindi pa nakakapagpahinga si Cecilia sa loob ng ilang linggo, kaya plano niyang pilitin itong mag-day off. Kaya kung balak ni Yoki siyang yayain sa date, iyon ang pinakamagandang oras. Ito ang isa sa pinakamagandang layups na natanggap ni Yoki, at sisiguraduhin niyang hindi ito masayang. Kapag oras na para sa date, dumating si Cecilia sa kanyang karwahe, at namangha si Yoki sa ganda niya sa kanyang suot. Sabi niya gagawin niya ang lahat ng makakaya niya para masiguradong masisiyahan siya sa araw ng pahinga niya, at natatawa siya na seryosong-seryoso ito, pero sabik siyang malaman kung ano ang plano niya. Habang naglalakad sila sa bayan, napansin ni Cecilia na may bagong uri ng cake at paninda ang lokal na panaderia, kaya iminungkahi niya na dumaan silang dalawa doon kapag tapos na sila sa kanilang date. Samantala, nagpatuloy ang dalawa sa paglalakad sa lungsod, at halos hindi maalis ni Yoki ang tingin kay Cecilia dahil sobrang cute nito. Ngunit sa ngayon, maayos naman ang lahat, at tila talagang nag-e-enjoy si Cecilia. Hindi nagtagal ay dumaan sila sa isang tindahan ng mga aksesorya, at magkasama na sana silang papasok, pero nagkataon lang na dumaan din sa parehong oras sina Yuga at Mikana mula sa grupo ng mga bayani. Sa sandaling makilala siya ni Yuga, tinawag niya si Cecilia, ganap na binabaliwala si Yoki. Sabi niya, isang nakakabaliw na pagkakataon na nagbakasyon silang lahat sa parehong araw, at dahil nandito silang lahat, iminungkahi niya na magkasama na lang sila sa natitirang bahagi ng araw. Sinusubukan ni Cecilia na tanggihan siya ng magalang sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na gumugugol na siya ng oras kay Yoki, at ngayong nabanggit na si Yoki, pakiramdam ni Yuga ay nagkita na silang dalawa noon. Sinabi ni Yoki sa kanya na baka guni-guni lang niya iyon, at nagpa siya si Yuga na huwag na lang munang pansinin iyon. Pagkatapos ay iminungkahi niya na sabay-sabay silang pumasok para walang maiwan, at halos hindi niya binigyan ng oras si Cecilia para tumutol bago siya hinayla papasok. Nalulungkot si Mikana sa buong pangyayaring ito dahil sa isang araw na nagawa niyang kumbansihin si Yuga na makipag-date sa kanya, nangyari ito. Nararamdaman niya na nakikipag-date din si Yoki kay Cecilia, kaya binati niya ito ng swerte dahil kung magagawa nitong mapaibig si Cecilia, wala nang magagawa si Yuga kundi magtuon ng pansin sa kanya. Habang papasok si Yoki, muli niyang nakita si Cecilia, at dahil nandito na sila, inalok niya itong bilhan ng regalo.
Sinabi ni Cecilia sa kanya na hindi niya kailangang gawin iyon, ngunit sinabi ni Yoki na ito ang kanyang paraan ng pagpapasalamat sa lahat ng tulong na ibinigay niya sa kanya, kaya sa huli ay pumayag siya. Nakita ito ni Yuga, at agad siyang nakaramdam ng matinding selos, kaya pumagitna siya sa kanilang dalawa at sinabing gusto niyang pumili ng mga regalo para sa lahat, malinaw na sinusubukang daijin si Yoki. Pumili si Yoki ng kwintas na sa tingin niya ay maganda kay Cecilia, habang si Yuga naman ay pinili lang ang pinakamahal na pendant sa tindahan dahil hindi niya alam kung ano pa ang bibilhin. Sinusubukan niyang suotin ito ni Cecilia, ngunit sa prosesong iyon, aksidente niyang natanggal ang pagkakasuot nito, at ngayon na hindi nasuot ni Cecilia ang kanyang sombrero at salamin, agad siyang nakilala ng lahat sa tindahan, kasama ang iba pang miyembro ng grupo ng mga bayani. Agad silang pinagkaguluhan ng mga tagahanga at hinabol sa kalye, na naging dahilan para mapahiwalay si Yoki kay Cecilia, at habang sinusubukang hanapin siya, nakasalubong ni Yoki ang huling miyembro ng grupo ng mga bayani, si Sir Raven, habang siya ay pinagkakaguluhan ng isang grupo ng mga babae, at mukhang hindi siya komportable. Nagpasya si Yoki na tulungan siya, kaya nilihis niya ang atensyon ng mga tao sa pamamagitan ng pagturo sa kanila sa direksyon ni Yuga bago niya hinawakan si Raven at tumakbo sa isang eskinita. Nang mawala na ang suporta ng karamihan, inaasahan ni Yoki na kahit paano ay magpapasalamat sa kanya si Raven, pero nanatili itong tahimik, kaya ipinapalagay niya na hindi lang talaga pala masyadong nagsasalita si Raven. Gayunpaman, habang paalis siya, narinig niya si Raven na nagpapahintay sa kanya, at agad niyang naintindihan kung bakit hindi masyadong nagsasalita si Raven. Dahil parang boses ng dalagitang babae ang boses niya. Karaniwan niyang iniiwasang magsalita sa harap ng maraming tao dahil natatakot siyang pagtatawanan siya, pero hindi naman balak ni Yoki na pagtawanan siya dahil doon. Sa huli, lahat naman ay may mga bagay tungkol sa kanilang sarili na hindi sila komportable. Gumaan ang pakiramdam ni Raven nang makilala niya ang isang kasing unawa ni Yoki, ngunit sa sandaling iyon, naalala ni Yoki na dapat siyang naghahanap kay Cecilia, kaya tumakbo siya upang makabalik sa kanya. Natapos ang natitirang bahagi ng araw ng walang karagdagang problema, ngunit kinabukasan ng umaga, nalaman ni Yoki na nagkaroon ng lagnat si Cecilia dahil sa lahat ng stress kahapon. Malapit na siyang sumuko, pero dahil sa dami ng mga tagahanga na dati nang nagdala sa kanya sa sukdulan, at pakiramdam ni Yoki ay siya ang may kasalanan. Sinabi ni Aqua kay Yoki na hindi na niya kailangang makaramdam ng pagkakasala dahil sipon lang ang Cecilia, at hindi naman ito nagagalit sa kanya dahil sa nangyari. Pero galit siya kay Yuga, sa kabilang banda, kaya mag-uusap sila ng mahaba tungkol sa mga hangganan sa susunod na makita niya ito. Kahit siya ang may dahilan sa kalagayan ni Cecilia, nang marinig niya ito, sinubukan niyang pumunta para siya ang mag-alaga rito, pero pinigilan siya ng mga katulong sa gate bago pa siya makagawa ng karagdagang pinsala. Sa sinabing iyan, naisip ni Aqua na maganda kung makakakita si Cecilia ng kaibigan habang nagpapagaling siya, kaya hiniling niya kay Yoki na bisitahin siya. Sinamahan ni Sofia si Yoki papunta sa kwarto ni Cecilia at kumatok sa pinto para ipaalam na narito na siya. Nagsimulang magpanik si Cecilia at pinakiusapan si Yoki na maghintay sa labas habang naglilinis siya dito. Ngunit siniguro ni Sofia sa kanya na hindi na kailangang mag-alala dahil inilagay na niya ang lahat ng laruan ni Cecilia bago pa dumating si Yoki, ngunit kahit na sinabi niya ito ng malakas, nakakahiya pa rin. Ano man ang mangyari, okay lang na pumasok na si Yoki ngayon, kaya naglakad siya papasok at umupo sa tabi ng kama niya. Humihingi siya ng paumanhin sa nangyari, at sinasabi sa kanya na babawi siya sa kanya sa anumang paraan, ngunit sinabi ni Cecilia na hindi niya sinisisi siya sa nangyari. Gayunpaman, kung talagang nakokonsensya siya tungkol dito, sinabi niya sa kanya na mababawi niya ito sa pamamagitan ng paglabas muli kasama niya kapag nakarecover na siya. Napatigil sandali si Yoki dahil parang niyaya siya ni Cecilia kanina, at ito ang pinakamagandang nangyari sa kanya buong araw, kaya sinabi niya sa kanya na sisiguraduhin niyang mas magiging maganda ang susunod nilang date kaysa sa inaasahan niya. Sa kasamaang palad, medyo masigla siya sa kanyang pagpapahayag, at ang pagdadaing sa paligid ni Cecilia ay maaaring magpulolo sa kanyang kalagayan, kaya pumasok si Sofia at magalang siyang nagpalabas sa kanya. Pauwi na sana siya, pero biglang napansin niya si Raven na nerbyosang naglalakad papunta sa bahay ni Cecilia. Nagtataka siya kung anong ginagawa nito doon kaya nilapitan niya para bumati.
Mukhang maraming iniisip si Raven, kaya tinanong ni Yuki kung may problema siya, at inamin ni Raven na sinusubukan niyang lakasan ang loob para umamin sa babaeng gusto niya. Tulad ni Yuki, hindi siya tumawa sa boses nito nang marinig niya ito, at mula noon, may gusto na si Raven sa kanya, pero hindi siya sigurado kung gusto rin siya nito. Hindi talaga maintindihan ni Yuki kung bakit sobrang nag-aalala si Raven dahil matangkad, gwapo, at sikat siya. Ang tanging problema niya ay ang kanyang boses, at sinabi na ng babaeng gusto niya na hindi siya nagmamalasakit dito, kaya malaki ang tsansa na tanggapin niya ang kanyang nararamdaman. Napagtanto ni Raven na tama si Yuki, kaya nagpasya siyang ituloy ang kanyang pagtatapat, at ipinagmamalaki siya ni Yuki. Pero pagkatapos ay napagtanto niya na si Raven ay naglalakad papunta mismo sa bahay ni Cecilia, kaya baka mas marami pa siyang kalaban na nilikha para sa sarili niya.